Jesus Mariosep, maghintay lang kayo mga bulagsak. Napakalaking handaan naman ito. Ano sa tingin mo? Naturalmente, si Don Santiago ay napakayaman. Hindi na niya alalahanin ang gumasta ng labis. Nakayayamot ang bansang to. Halatang ibang pamamahala dito kumpara sa Madrid. Magdaan-daan po kayo, Padre Damaso, pagkat nasa ilalim tayo ng bubong ng isang iglo. Tama siya, Reverensya. Baka magdamdam si Kapitan Tiago. Huwag kayong mag-alala. Matagal nang hindi tinuring ni Tiago ang kanyang sarili bilang isang Indio. Sigurado naman pong hindi kasing saklap ng nangyari sa inyo ang sa amin. Nako, siguradong nagsayang lang ng pera sa pagpunta rito. Mga Ginoo, pinalulugod kong ipakilala sa inyo ang anak ng nasira kong kaibigan na si Don Rafael. Sino kaya ang bisitang kasama ni Don Santiago? Siya si Juan Crisostomo Ibarra, na galing pang Europa. Sinundo ko siya mula sa kanyang paglalakbay. Ikinagagalak ko po kayong lahat na makilala. Aba, Padre Damaso, ang kura ng San Diego. Ikinagagalak ko pong makitang muli ang isang matalik na kaibigan ng aking ama. Mukhang nagkakamali po ako. Patawad ho, Reverensyo. Hindi ka nagkakamali, iho. Ngunit kailanman hindi ko naging isang matalik na kaibigan ng iyong ama. Kung gayon, ikaw pala ang anak ng nasirang si Don Rafael Guevara. Naway ang kasiyang napagkait sa iyong ama ay mapasa iyo. Gracias, Senyor. Isang mabait na tao ang iyong ama. Isa siyang matapat at kagalang-galang na mamamayan sa Pilipinas. Maraming salamat po. Marapatin niyo akong gawin ang tradisyon sa Alemanya. Ikinagagalak ko kayong makilala. Ako si Juan Crisostomo Ibarra. Kinagalak ka namin makilala, Crisostomo Ibarra. Kahit na magaganda ang mga babae sa Europa, ay wala pa rin tatalo sa kagandahan ng mga kababaihan dito sa ating bansa. Sus, kasinungalingan. Marahil ay dala mo iyan mula sa ibang bansa. Mga mahal kong panauhin, halina't pumunta tayo sa hapag, handa ng ating hapunan. Ilang taon ka rin nawala sa ating bayan, Senyor Ibarra. 7 taon po, Ginoo. Sa iyong 7 taon sa Europa, malamang ay nakalimutan mo ng iyong bayan. Sa totoo niyan, ay tila ang ating bayan ang nakalimot sa akin. Totoo ba yan, hombre? Opo, Doña Victorina. Sa mga bansang iyong napuntahan, ano para sa iyong pinakamaganda at tumatak sa iyong isipan? Patawarin mo ako, Girillo. Ngunit bukod sa inang Espanya, ay wala na akong naibigan, hindi ang ating bansa. Mabasa at mapag-aralan ang kultura ng isang bansa, ay nakakalimutan ko na rin ang magagandang alaala ko rin. Kung gayon, isa kang bulag na hangal, iho. Bakit ka pa nagsayang ng pera na pumunta sa Europa kung wala ka namang nagustuhan doon? Chares, huwag kayong magtaka sa aming dating kura. Naku, naway tanggapin niyo ang aking sinserang paumanhin. Senyores, Kapitan Tiago, kababalik ko lamang mula sa Europa, kaya't naway maintindihan nyo na kailangan ko na kaagad na lumisan. Pupunta pa ako ng San Diego para sa Todos de Santos, kaya't may kailangan akong katagpuin. Di ka na ba talaga mapipigil ang umalis? Di mo walang mahintay ang aking bulaklak na si Maria Clara? Alam kong matagal ka na niyang hinihintay. Hindi aking Don, ngunit mahalaga ang aking katatagpuin ngayon. Muchas gracias, Kapitan. Ang ano man, Ibarra, patubayan ka nawa ng Diyos sa iyong paglalakbay. Nakita na ninyo, minsan ay masama ang nagiging dulot ng pagpapadala ninyong mga anak sa ibang bansa upang mag-aral. Lumalaki ang kanilang ulo at tinuturing nila ang kanilang sarili na mataas. Nawawalan sila ng galang.
Binata, mag-ingat ka sa inyong mga lihim na kaaway. Ang nangyari sa inyong ama ay dapat maging isang araw sa inyo. Magpatawad ninyo, ngunit sa wari ko ay napamahal sa inyo ang aking ama. Ngunit sa aking pagkakabatid ay wala ako, o kahit ang aking ama sa mga lihim na kaaway. Madalas ang sobrang kapangatagan ay nagdadala sa atin sa ilang kapahamakan. Hanggang sa huling hininga ng inyong amang si Don Rafael, ay hindi siya makapaniwalang meron pala siyang nagtatagong mga kaaway. Ngayon ay alam ko na ang dahilan kung bakit si Kapitan Tiago ay nag-aalangang magsabi tungkol sa nangyari sa aking ama. Ngunit bakit siya nakulong sa pilitan? Ano ang mga naging kasalanan niya? Ang tanging kasalanan niya ay dahil siya ang pinakamayamang tao sa buong San Diego. Ngunit huwag kayong mag-alala, ang mabulok sa bilangguan sa bansang ito ay may tuturing na isang kabayanihan. Minsan ay may isang alkilyero na nangungulekta ng tributo sa mga mamamayan. Umalis kayo sa dinaranan ko kung ayaw niyong makulong sa kwartel. Talaga? Ikukulong mo kami? Babasahin mo muna ito. Ano ka ba? Hindi siya marunong bumasa. Mas matalino ang tiyan niya kaysa ulo niya. Mga lapastangang bata! Huwag mo silang labas ng hanin. Ngayon ko lang nalaman ang tunay na nangyari sa aking mahal na ama. Patawad po, ngunit kailangan ko nang umalis. Ipauubaya ko na lamang kay Kapitan Tiago ang mga iba pang nangyari upang kanyang ikwento. Muchas gracias, Teniente, sa pagbabagi ninyo sa inyong alam tungkol sa mga nangyari sa aking ama. De nada, Senyor Ibarra. Mapaging Panginoon, tanghali na. Ano kaya ang dahilan ng kanilang pagkatulog? Ganda na po ito, Tia Isabel. Maaari ko po bang makausap si Maria Clara? Ay, nagipag siya roon. Halika, tuloy ka. Kumusta estás, Ibarra? Salamat naman at dumalo ka sa aming tahanan. Ganda nga po, Don. Nais ko lamang po sana makausap si Maria Clara. Abay, sige. Clarita, nais ka mag-uusap ni Ibarra. Isabel? Puntahan mo nga si Clarita sa kanyang silid. Maraming ay nag-aayos yun. Clarita? Nasa ibaba si Ibarra. Oh, ayan na pala siya. Ibarra, kailangan mo ba lang mainom? Gracias, Senyor. Ngunit hindi na ako kailangan. Magandang hapon, aking binibini. Swerte ako at naipagkasundo tayo ng ating mga magulang upang ikasal. Dahil kung hindi, ay hindi na ako makakakita pa ng isang babaeng katulad mo. Napakatamis na iyong dila, gusto mo. Siguro dahil diyan ay nabihag mo ang maraming kababaihan sa iyong bansang napuntahan. Napakagandang obra ng Diyos ang aking sinisinta. Bakit pa ako maghahanap ng iba? Kasi nangalingan, hindi ako makapaniniwalang sinasara mo ang iyong mata pagdating sa ganda ng ibang dilag sa Europa.
Ang kagandahan ay nasa panlasa ng tao. At aking sinta. Ngunit kailangan ko nang lisanin ang iyong piling. Pas ay Todos Los Santos, kaya't kailangan kong puntahan ng isang tao. Naintindihan ko, Ibarra. Naway maglakbay ka ng ligtas at matiwasay. Paalam, aking mahal. At lubahin ka nawa ng may kapal. Tignan mo ang nagagawa ng pag-ibig, Isabel. Oo nga, Tiago. Sadyang napakatamis at napakapait ng pag-ibig. Paano mo naman nalaman yun, Isabel? Hindi ka pa naman nakaranas ng pag-ibig. Hay nako, Tiago. Ako'y tigil-tigilan mo. Hindi ako manhid sa mga dating naliligaw. Magandang umaga po, Reverensya. Magandang umaga rin, Isabel, Maria Clara. Mukhang may pupuntahan kaya. Saan ang inyong tungo? Pupunta kami ng Beterio, Padre. Kukunin ko lamang ang aking mga natirang gamit doon. O sige, bueno, kakausapin ko lamang ang iyong ama. Naway ligtas kayong magapaglakbay. Muchas gracias, Padre. Tingnan lang natin kung sino masusunod sa atin. Santiago? Santiago? O, Padre, ano ang iyong sadya? May gusto ako sabihin sa iyong importante. Doon tayo sa lugar na hindi tayo maririnig. Tandaan mo lang mabuti ang mga sinabi ko sa iyo, Santiago. Iniisip ko lamang ang iyong kapakanan. Ano ba yun, Padre? Masusunod ang iyong kahilingan. Bueno, aalis na ako. Sinabi ko na nga ba at ang kahilingan ko rin ang masusunod. Oy, sa kabilang lugar lang tayo maghukay, bagong-bago pa yun. Pare-parehong bago ng libing ang mga yan. Ayaw ko na, may mga dugo pa ang mga buto at buhok. Masyado ka namang maselan. Kung ikaw pang humukay sa ginawa ko, isang bangkay na 20 araw pa lang na ilibing. Madilim pa ang gabi noon, umuulan, namatay pa ang aking ilawan. Nakakakilabot naman ang sinabi mo. Natanggal nung binuhat ko pa yon. Sa gitna ng malakas na ulan. Ba't mo ginawa yon? Bakit mo hinukay ang mga bangkay? Sinong nag-utos sa'yo? Sino pa, kundi ang kurang malaki. Anong ginawa mo sa bangkay? Para kang gwardiya sibil kung magtanong. Ang utos sa akin ng kurang malaki. Ilibing ko sa libingan ng mga inchik ang bangkay na hinukay ko. Hindi ko nagawa dahil malakas ang ulan. Saka malayo ang libingan ng mga inchik. Ayaw ko nang maghukay, tamaan ko yung isang bunga na diyak. Paniguradong hindi ako makakatulog mamayang gabi. Alam mo ba ninyo kung saan ang puntod ng aking ama? Opo, senyorito. Inamnan ko po ng halamang adel pa ang puntod at nilagyan ng malaking krus para hindi ko ito makalimutan.
Akala ko ho ba ay alam niyo ang kinaroroon ng puntod ng aking ama? Despensa po, senyorito. Alam ko po yan talaga eh. Ayun po. Magtanong ka doon sa sepulturero kung bakit ganoon ang puntod. Mawalang galang na po. Alam niyo po ba kung nasaan ang malaking krus sa puntod na iyon? Na may pangalang Don Rafael Ibarra? Yung cross sa puntod na may mga bulaklak. Sinunog ko na. Sinunog? Opo, pinasunog ng kurang malaki. Kung gayoy, eh bakit hinuhukay ang bangkay ng aking papa? Saan mo dinala ang bangkay niya? Inutos ng malaking kura na ilibing siya sa libingan ng mga inchik. At ginawa mo naman ang sinabi niya? Hindi po, napakabigat ng bangkay noon at malakas ang ulan. Kaya nilagay ko ang bangkay niya sa ilog. Patawad po, senyor. Ikaw ba ang gumawa ng kalapastanganan sa aking ama? Ikaw ba? Sumagot ka! Kung ano man yun, wala akong alam sa mga sinasabi mong yan. Kung hindi ikaw, sino? Sigurado ako na hindi ako ang iyong hinahanap, kundi ang pinalitan kong kura na si Padre Damaso. Patawad po, Reverensyo, para sa aking Senyor Ibarra. Hindi po niya alam ang kanyang nagagawa sa sobrang galit. Napatawad ko na siya, ngunit para sa akin ay napakasakit ng sinapit niya. Hindi ko siya masisisi sa kanyang ginawa. Gabayan mo siya ng may kapal. Crispin, hilahin mo ng mabuti ang tali. Magpahinga naman tayo, kaka. Kanina pa tayo nagpapatunog ng kampana. Hindi po pwede, papagalitan tayo ng Sakristan Mayor. Oo nga pala, ilan ko lang sasolin mo ngayong buwan. Ang Reales na lamang, Crispin. Alam mo na kaya yung sinabi nila na ninakaw kong dito sa simbahan. Sige na, para di na sila manggulo at makauwi na ako. 2 multa na ang inabot ko sa Sakristan Mayor. At ang sinabi nilang ninakaw mo ang 2 onsa ng ginto. 32 reales yon, kumbagay 32 kamay. At ang sweldo ko sa hinihingi nila. Natatakot na kasi ako eh. Napakasama kasi ng kura, lalo na ang Sakristan Mayor. Napakasinungaling nilang lahat. Umuwi ka na lang kaya ngayon, kaka. Sabihan mo si Inang na ayaw na natin magsakristan. Alam ko naman na paniniwalaan ka ni Inang. Kaya ikaw na lang ang magsabi kay Inang. Sabihin mo kay Inang na may sakit ako, kaya di ako makakauwi. Huwag kang magsalita ng ganyan, Crispin. Mga pasaway na bata, kahit kailan wala kayong nagawang tama sa simbahan. Ikaw, Basilio, magpupunta ka ng 2 reales. Sa hindi magandang tulog ng kampana. Hindi ka rin uuwi ng alas 8 ng gabi, kundi alas 10 ng gabi. Ngunit huhulihin ako ng gwardiya. Wala akong pakialam. Sasagot ka ba? At ikaw, Crispin, hindi ka uuwi hanggat hindi mo nilalabas ang 2 onsan gintong ninakaw mo. Kahit kailan mga wala kayong galang, pati simbahan pinagnanakawan nyo. Hindi ko naman po yung ninakaw eh. Wala naman po ako ninakaw kahit ano. Sumasagot ka ba? Ito ang sayo.
Huwag mo akong pigilan. Kumawa kayo. Aray, tama na po. Tata, huwag mo akong iwan, huwag mo akong iwan. Nako, sigurado akong matutuwa yung mga anak ko sa inihanda kong ulam. Nakikita ko ng gutom na gutom sina Crispin at Basilio mula sa simbahan. Siguradong magugustuhan ni Crispin ang tuyong tawilis. Nagugutom ako, Sisa. Aba, ang sarap ng inahin mo ah. Matikman nga. Pero Pedro, sa mga... Kaya mo yung tubo niya. Ayos na ako. Hindi mo man lang hihintay ng pagdating ng mga anak mo? Ang alam ko, susweldo si Basilio ngayong araw. Ah, ganun ba? Ipagtabi mo lang ako ng isang reales. Sige na, baka mahuli ako sa sultado ng tinali ko. Jesus Mario, si Basilio, anong nangyari sa iyo? Huwag po kayong mag-alala, inahin na iwan si Crispin sa kumbento. Naiiwan at siya ba'y buhay? Salamat at buhay siya. Bakit kaduguan? Naku naman. Ako po'y tumakas sa kumbento. Ngayon lamang ako pinauwi ng Sakristan Mayor. Hindi daw ako makauwi kundi alas 10 ng gabi. Bawal nang maglakad ng alas 9. Kaya't noong nasalubong ko ang mga gwardiya sibil sa bayan, ay sinigawan ako at nagtatakbo ako. Pinaputukan po nila ako at isang punglong dumapis sa aking noo. Walang hiya talagang mga gwardiya sibil. Sadyang wala silang mga puso. Halika anak at gagawin mo itong sugat. Pasensya ka na anak at tawilis lamang ang natira sa inyo. Pinaghanda ko kayo ng masarap na ulam, ngunit kinain niyo lahat-lahat ng inyong ama. Pagpasensyahan niyo na lamang siya. Hindi ka po ba niya sinaptan? Huwag kang mag-alala, di niya naman ako ginawan ng masama. Bakit nga daw pala di makakauwi si Crispin? Pinarusahan po siya ng Sakristan Mayor dahil nagnakaw daw po siya ng 2 sinangginito. Hindi naman talaga siya ang nagnakaw, ngunit hindi daw siya uuwi hanggang hindi niya yung nakakalik. Mahabaging Panginoon, kawawa naman ang aking puso. Hindi naman siya ganoong tao. Hayaan ng anak at kakausapin ko ang pura bukas. Dadalhan ko siya ng gulay bukas at hihilingin ang kalayaan ng kapatid. Matulog ka na at huwag mo nang isipin pa yun. Crispin! Diyos ko anak, anong nangyari sa iyo? May problema ka ba? Inay, ayaw ko na pong maging sakrista. Sunduin niyo na po bukas si Crispin sa konbento at kunin ang aking huling sahod. Ipakikiusap ko po kay Don Ibarra na ako na lang ang tagapagpastol ng hayop nila. Paaralin niyo po si Crispin kay Piloso Potasio. Pag malaki na po ako, magsasaka ako at mag-aaral. Di ba mainam yun, ina? Umayag na kayo. Huwag niyo na po akong gawing sakristan, ina. Anak, sige na, tumahan ka na.
Tao po. Sino kayo? Ako po si Sisa, ang ina ng sakristan na si Crispin. May dala po akong gulay para sa kuya. Sige, ilagay mo na lang dyan. Saan ho? Kahit saan dyan. Maaari ko na ho bang makausap ang kura? Hindi maaari. May sakit ang kura. Kung gayon, kahit makausap ko na lamang anak kong si Crispin, Huwag ka nang magkaila. Alam ng lahat na si Crispin ay nasa inyong bahay. si Basilio ay nasa bahay. Si Crispin ay naiwan dito. Ibig ko sanang makita. Naiwan nga, ngunit tumakas din ng magnakaw ng maraming bagay. Baka hinahanap na nga ng mga gwardiya sibil sa inyo Alam mo, napakabuti mong asawa. Ngunit napakasama ng inyong mga anak katulad ng iyong asawa. Lalo na yung maliit. Naku! Higitan pa ang niyang kanyang ama. Hindi mo ba naiintindihan? May sakit ang kura. Ala! Dun ka magulgol sa lansangan. Opo, ako si Sisa, ngunit hindi magnanakaw ang mga anak ko. Huwag ka na magbangang pa! Ilabas mo ang mga anak mo! Nakatakas ang nakatatanda mong anak! Nasaan ang mas bata? Hindi ko alam dahil hindi pa siya umuwi simula kahapon. Kung gano'n, ikaw ang isasama namin. Hindi ka makakalabas ng kwarter. Kung hindi mo sasabihin kung nasa ng mga anak mo. Diyan ka na babagay. Mabubulok ka sa kulungan hanggat hindi mo ituturo ang iyong mga anak. Ang krimeng iyan ay kasalanan ng kura. Pagkawala ng bihag at wag na siyang ambalahin kailanman. Kung gusto makuha ng kura ang nawawalang ginto, sabihin mo ay manalangin siya kay San Antonio. Pari siya, hindi niya alam ang bagay na yun, ha? Si, Senyor Alperes. Oh, makakalaya ka na daw. Wala na kasing papakain sa yung gobyerno. Kasi naman mag-aasawa pa, wala pang kwenta. Tapos magkakaanak palag mo yung nanakaw.
Nasaan ka, Inang? Inang! Inang! Inang, nandyan ba kayo, Inang? Ikaw yung hinahanap naming bata. Huwag kang gagawa ng masama. Diyos ko po, mga anak ko, Crispin, Basilio. Basilio. Damit ito ni Basilio. May dugo, mapula. Damit ni Basilio, may dugo. Crispin, Basilio, nasaan na ba kayo, mga mahal kong anak? Hangin, nakita mo ba ang anak ko? Hindi? Ikaw, Puno, nakita mo ba ang mga anak ko? Hindi rin? Kayo, nakita niyo ba ang anak ko? Nakita niyo ba siya? Pag nakita niyo yung mga anak ko, sina Basilio at Crispin ha, sabihan niyo ako ha. Ipahanda ko ang lahat ng kailangan bago magbukang liwayway. Ayoko makasama ang kura. Bakit? Pakiwari ko eh. Binabantay niya lahat ng kilos ko. Natatakot ako sa kanyang mga tingin. Kinikilabol na ako sa kanyang tingin. Nawari napakahiwaga. Madalas ay hindi ko maintindihan ang kanyang mga sinasabi. Tinanong niya sa akin kung hindi ko raw ba napanaginipan ang sulat at ang aking ina. Pati sina Sinang at Alvin ay nababalita ang hindi raw mahadong kumakain ng kura at di na napakabayaan ang kanyang sarili. Malamig ang hangin dito sa labas. Baka kayo'y magkasakit. Hindi ba kayo natatakot magkasakit o magkasipon? Maganda ang gabi, Padre. Masarap lumanghap ng sariwang hangin. Isang kasiyahan ang inihanda ng aking mga kaibigan. Maaari ka bang dumalo? Saan magaganap ang kasiyahan? Sa may batis po sa gubat, Daraos. Malapit sa puno ng balito. Yun po ang napiling lugar ng mga babae. Para patunayan na wala akong sama ng loob sa iyo dahil sa nangyari. Malugod kong tinatanggap ang iyong paniyaya. Maria Clara, aalis na ako. Magkita na lang tayo bukas. Padre Salvi, mauna na po ako sa inyo. Hindi niyo po ako nakikilala, Ginoong Crisostomo. Subalit may 2 araw ko nang hinihintay ang iyong pagdating dito sa bayan ng San Diego. May kailangan kayo sa akin. Tinawag niya akong tulisan, kaya't wala ni isa mang nais tumulong sa akin. Nawawala po ang aking mga anak at nabaliw ang aking asawa. Ano ang kailangan ninyo sa akin, Ginoo?
Nais ko pong humingi ng tulong sa inyo. Sumabay kayo sa aking paglalakad. At saka ninyo sabihin ang inyong kakay. Teka, nasugatan kayo. Nahulog ba kayo? Hindi. Naligaw ako at nakapasok kung saan-saan. Laking kasalanan po ang makialam sa gamit ng iba. Ano po ang kailangan ninyo? Ang piloto ninyong si Elias ang bangkero. Kailangan namin siyang dakpin sapagkat siya ang bumugbog kay Padre Damaso. Hindi ko ibig makialam sa inyong tungkulin. Ngunit kaalis lamang ng Alperes. Kung maaga kayo'y tiyak na nakasalo pa kayo sa aming tanghalian. Nariyan pala kayo, Ginoo. Naabala ko po ata kayo. May paglilingkod ba ako sa'yo? May nais lamang po akong sangguni sa inyo. Nais ko po sanang humingi ng payo sa inyo, kagaya ng aking ama nung siya ay nabubuhay pa. Nais ko po magpatayo ng paaralan at bilang pag-alaala na rin sa aking kasintahan. Matagal ko nang pinangarap yan. Pangarap ng isang balik. At iisipin din ng mga tao na baliw kayo dahil humingi kayo ng payo sa napagkamalang baliw. Naniniwala ako na mangyayari ang aking plano na walang sagabal. Matutuloy ang mga plano ninyo kung kayo'y makikipagtulungan sa mga taong sinabi ko. Ay, naku iho. Huwag niyo munang gawin ang mga plano ninyo hanggat hindi niyo natatanggap ang kasawian ng iyong ama. Matutulungan kaya nila ako at paniniwalaang na ang paaralang ipapatayo ko ay magiging tulay upang lumaya sa kamangmangan. Mabiguman kayo, nakatutuwang ginawa niyo pa rin ang nararapat gawin. Naniniwala na ako sa inyong sinasabi. Salamat po, Ginoo. Ako'y patungo na.
Bakit mo yun ginawa, Maria? Wala akong ibang maibibigay sa kanya, kaya binigay ko inyo. Crispin! Basilio! Nasaan na ba kayo, mga anak ko? Tara, magdasal tayo. Alam mo ba, may mga anak ako. 2 sila. Sadyang napakabait. Si Crispin at Basilio. La 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 la. La la la. La la la. Gusto mo? Akala ko ba may ginawa ka ng paraan para tabayin niyo? Sa ngayon ay wala pa. Pero nakausap ko na ang kura at handa niya akong tulungan. Binigay mo sa kanila ang iyong mabuting espiritu upang sila'y turuan. Hindi mo inaalis sa kanilang bibig ang iyong tinig. Binigyan mo sila ng tubig para mabawi ang kanilang pagkauhaw. Tularan ang mapagwaging si Gideon. Ang matapang na si David. Ang mapagtagumpay na si Roldan ng kakristyanuhan. Ang Gwardiya Sibil ng Kalangitan. Na namamayani kaysa sa lahat ng Gwardiya Sibil ng Alperes. Opo, Ginoong Alperes. Higit na matapang at makapangyarihan. Bagamat walang armas kung hindi isang krus na kahoy lamang. Natatalong nila ang tulisan ng kadiliman. At lahat ng kampon ni Lucifer. Ang mga himalang likhang ito ay tulad ng paglikha kay Diego de Alcala. Marami na ang nakalimot sa dasal na ama namin. Sila ang mga protestante at erehe. At kayong mga erehe ay mamamatay ng hindi nagsisisi. Dito pa lamang sa lupa ay pinarurusahan na kayo. Kaya't dapat lang nalayon na kayo ng inyong pamilya. Dapat sa inyo'y bitayin upang hindi na pamarisan. At hindi lumaganap ang lahi ni Satanas. Winika ni Jesus na ang isang bahagi sa katawan na hinahatak sa pagkakasala ay kailangang putulin at itapon sa apoy. Ingat ka kaibigan sa iyong tinapatayong paaralan.
Huwag kang lalasay sa itinatayong panghugas. At kung maaari, huwag kang lalayo sa kura. Ginoong Ibarra, maasahan niyo ang aking tulong. Ano man ang iutos niyo, igagawin ko. Kaya iutos ko sa aking tauhan. Maraming salamat, Alkalde. Ngunit sa ngayon, wala pa naman akong ipag-uutos. Senyor, baka gusto niyong maglagay ng kahas sa uka ng bato. Hindi na, Alkalde. Bayaan niyo na ang eskribano sa kanyang trabaho. Ginoo. Huwag mag-alala, ligtas ako. Nako, ang taong naguhugos. Naku, nahulugan siya ng mga bato. Dali kayo. Hanguin niyo ang kanyang bangkay dito. At ako na ang bahala sa kanyang lipi. Napakasawing pala. Kailangan maimbestigahan ang pangyayari nito. Huwag na, mahal na Alkalde. Kahit na gumawa tayo ng pagsisiyasat, ay wala nang mangyayari. Papatayin niya sana ako, ngunit napatay niya ang sarili niya. Hayaan na lamang natin siya at bigyan ng maayos na libig. Kahit pumuti na siguro ang mga buhok ko, ay wala na tayong makikita pang taong singbait ni Don Ibarra. Siya ang tunay, isa talaga siyang napakapait at napakapitagang tao. Bakit hindi pagpatuloy ang pag-uusap? Nabanggit lamang sa akin ni Crisostomo ang mga taong tumulong sa kanya gaya ng arkitekto Teveroche. Nakakatawa, ang mga taong kumukuha ng serbisyo ng isang arkitekto. Nagpapakita lamang ng kamangmangan ng isang Indio. Ako lamang ang gumuhit ng plano ng simbahang iyan. Subalit ang pinapatayong gusalin ni Ginoong Ibarra ay nangangailangan ng eksperto. Eksperto? Ang isang paaralan ay binubuo lamang ng 4 na pader at isang bubong na sawali. Sandali lamang, Padre Damaso. Magbabayad ang lahat. Ngayon pa lamang ay pinarurusahan ng ama ng isang hulupong. Nangangamatay sa loob ng bilangguan at ni wala man lang magga. Wala niyong sino nang maaaring maligustar sa aking ama. Itong paring ito ang aking iniwas-iwasan. Paring walang dalang at walang utang na loob. Siyang demonyo at nagbabanal-banalan. Tanay, dapat siyang mamatay. Huwag, Senyor, huwag niyong kaya ang sarili niyong magkasala sa Diyos. Magdasal ka na sa lahat ng santo, Padre. Pilitan na natin kung dugo o lusak ang dumadaloy sa mga ugat mo. Kasasta mo ka! Para sa akin, maawa ka sa Kanya. Alan, kung pahihintulutan niyo po ay nais kayong makausap ni Don Crisostomo Ibarra. Ibarra, ang sinasabing nakaalitan ni Padre Damaso?
Opo, at ang napatawan ng eskomunyon. Papasukin mo siya. Gusto ko siyang makausap. Isang karangalan na makilala kayo, Senyor Ibarra. Ginulat po ninyo ako sa inyong kabaitan, kamahalan. Sa bansang ito ay hindi ako tinuturing na mabuting tao. Tungkol sa pagkakaalitan ninyo ni Padre Damaso, sinisigurado ko sa iyo na hindi ka magagalaw ng mga pari hanggat ako ang namumuno sa bansang ito. Kakausapin ko na rin ang mga arsobispo na sumulat sa Santo Papa upang maibsan na rin ang iyong excommunion. Kahit ako ay gagawin rin iyon kung ginawa sa aking ama ang ganoong kalapastanganan. Gracias, kamahalan. Ngayon ay alam ko na kung bakit kahit sa Madrid ay pinupuri ang iyong kahusayan, kamahalan. Pagpalain panawa kayo ng may kapal. Bueno, may pupuntahan pa akong mahalagang bagay. Maraming salamat at nakausap kita, Don Ibarra. Sige po, kamahalan. Naalis na din po ako. Maraming salamat po. Mula sa araw na ito, Alcalde, inahahabilin ko sa ilalim ng inyong proteksyon si Senyor Ibarra. Ipaalam mo ito sa Alperes at suportahan mo siya sa kanyang mga adhikain. Masusunod po, kamahalan. Vamos magcantar ikaw. Guardia de lea esa mujer que cada tagaral el no me entiende. No hay falta ser español. Tama na, huwag ka nang kumanta. Huwag ka nang kumanta. Nakakapis sa akin ang tulang iyan. Ngayon, ikaw naman ang sumayaw. Sayaw! Baila, baila, condenada salvaje. Anong nangyayari sa iyo? Hindi ka man lang nagbigay ng isang magandang gabi. Bantay! Dalhin mo ang baliw na ito at sabihin mo kay Marta na bigyan siya ng bagong baro at yumting. Pakainin siya ng maigi at bigyan ng mabuting higaan. Mag-ingat kayo, huwag niyo siyang lapastangan. Bukas ihahatid siya sa bahay ni Ginoong Ibarra. Maraming salamat naman at nakarating na kayo, Doña Victorina at... Oo nga pala, ipinapakilala ko ang aking pinsan na si Alfonso Linares. Ikinararangan ko po kayong makilala, Kapitan. Ako din, Gino.
Clarita? Padre, alam niyo ba kung saan matatagpuan si Padre Damaso? Maswerte ka at siya ay nasa San Diego. Siguro maya-maya ay nandito na siya. Maraming pong salamat. May sakit, ngunit mapapagaling. Sa umaga, liquid at gatas. Arabe di alte. At 2 pildoras de sinagros. Gagaling ka, Clarita. Lakasan mo lang ang iyong loob. Ang sadya namin ay gamutin ka. Ipapakilala kita sa pinsan namin. Ginoong Linares? Ginoong Linares? Ha? Ano po yun? Gusto ko lamang sabihin na narito na si Padre Damaso. Sige, kakausapin ko na lang siya mamaya. Sige, at kailangan ko nang mauna. Kapitan Tiago, mauuna na kaming umalis. May mga bagay pa kaming aasikasuhin. Sige, maraming salamat. Hayaan yung hatid ko kayo hanggang sa labas. Papangit ng mga bahay. Talagang isang inyo lamang ang maaaring tumira. At aba, mga wala pang galang. Hindi man lamang marunong magbigay-pugay sa mga katulad nating mga mahal. Taka-taka na puro pangungutya ang maririnig ng mga karayom. Bakit ganyan kayo makatingin? Naiingit ba kayo? Mahal kong esposa, huwag kang mag-iskandalo dito. Nakakahiya sa mga tao. Huwag kang humarang kung ayaw mong tumilapon yung Kayo? Kaiinggitan ko? At bakit? Kinaiinggitan ko nga pala ang inyong kulot. Napakagandang tanawin. 2 ganyang walang asal na nag-away sa mismong bahay ng Alperes. Ano kayang kahihinatnan yan? Para sabihin ko sa iyo, Doña Alperesa, hindi ako probinsyanang katulad mo. Sa sobrang sopistikada kong tao, walang nakakapasok na Alperes sa aming bahay, kundi naghihintay lamang sa aming pintuan. Aba, Excellentísima Senyora Puput. Nakakapasok ang mga Alperes, kundi ang mga pilakyod tulad ng iyong asawa. Aba, talagang ginagalit mo ako? Lumapit ka dito, walang galang. Paranahan mo ako walang galang. Lumapit ka dito, Doña Consolacion. Dito tayo magtoos, walang hiyang probinsyana. Labandera ka lang noon nang napikot mong asawa. Bitawan mo ako. Gusto mo ng gulo? Pagbibigyan kita. Tigil ka, nakakaya sa maraming tao. Magtigil ka, Alperes. Kung makalipusta ka sa amin, ay parang kay ganda ng iyong moral. Magtigil kayo sa ngalan ng Panginoon. Para kayong mga hayop.
Mga edukado pa naman kayong mga tao. Nakakayang isipin na tumutulad na kayo sa mga Indyo. Hala, pagsisiyan na ninyo ang inyong mga kasalanan. At siguraduhin ninyong magkukumpisal kayo. Entiendes? Si Reverensya. Kaya ni Ibarra ay nagpunta ka na rin pala sa maraming bansa. Marahil ay magkapares kami ni Bara ng hilig. Linares, puntahan mo ang Alperes at hamunin mo ng sable o Bakit Doña Victorina? Anong nangyari? dahil siya at ang kirida niya ay nilibak kami. Responsibilidad mong ipagtanggol kami. Kung hindi, ay malalaman nila ang tunay mong pagkatao. Huwag kayong mag-ingay, Doña Victorina. Kung gayon, anong gusto mong mangyari, Donya? Ang pinsan kong si Linares ay hahamunin ng Alperes. Kung hindi siya pumayag, ay huwag mo siyang ipakasal sa iyong anak. Bakit umiiyak si Clarita? Hindi siya nasabihan sa ating pagkakasundo. Na hindi si Ibarra ang kanyang pangakasalan, kundi si Linares. Ay ninyo papatunayan ang kahalagahan ng mga praile. Isang babae na ang nangumpisal ngayong gabi. Ganap na ikawalo ay sasalakayin ang kwartel. Papasukin ang kumbento at papatayin ang mga Kastila. Magkakaroon ng malaking pag-aalsa. Sino ang taong huling ko? Huminahon kayo. Ang dapat ay paghandaan ninyo ang pagsalakay nila. Padalahan ninyo ako ng 4 na gwardiya sibil at pasabihan din ang mga bantay sa daungan. Kailangan maging maingat kayo upang sila'y mahuli. Tungkulin ninyo iyan at sapagkat kayo ang tatanggap ng medalya, sakaling magtagumpay kayo. Sana'y hindi ninyo malimutang banggitin ang aking ginawa. Natuklasan na magkakaroon ng isang malaking pag-aalsa. At kayo ang nakatakdang mapahamak. Sapagkat isisigaw ang inyong pangalan ng mga manghihimagsik na bayaran. Huwag na kayong mag-alinlangan pa, Ginoo. Ano bang oras ay maaaring sumiklab ang pag-aalsa, kailangan na ninyong umalis. Saan ako pupunta? May naghihintay sa akin? Kahit saang lugar, sa Maynila o sa bahay ng isang makapangyarihan. Upang hindi nila masabing totoong may kinalaman kayo dito. Paano kung ako ang magsuplong ng pag-aalsa? Iisipin nila na kayo taksil at ipinahin sila para mahuli. Sunugin ang mga kasulatan. Tumakas at maghintay kung anong mangyayari. Yan ang dapat mong gawin. Si Maria Clara? Hindi. Mabuti pang mamatay na lang ako. Tulungan mo ako, Ginoo. Diyan nakatago ang kasulatan ng aming pamilya. Ibukod ninyo ang kasulatan ng aking ama na lalong magpapahamak sa akin.
Ama, wala po akong ganang kumain. Doon na lang po kami sila. Darating na si Ibarra, mamayang ikaw ano. Pumasok kayo sa inyong silid. Madali kayo. Sa ngalan ng Hari ng Espanya, buksan niyo ang pintong ito! Inuhuli namin kayo sa ngalan ng Hari. Bakit? Sa kwartel na lang kayo magtanong. Kung nangangako kayong hindi tatakas, hindi na namin kayo igagapos. Ito'y kaluwagan na binigay sa inyo ng Alperes. Maganda nga, ngunit mukhang tanga. Hindi sana ganyan ang pinili natin. Siya ay mayaman, ngunit kakisigan lamang ang puhunan ng lalaki. Ngayon pang malapit ng mabitay ang unang katipan sa kapakakasal. Yan ang marunong, may kahalili agad.
Oo nga, sa bangkay ng aking ina, nangako akong paliligayahin kita anuman ang aking maging kapalaran. Nagpunta ako rito para to pa rin ang pangakong iyon. Bagamat ikaw ay hindi tumupad sa ating sumpaan, papalayain na kita. Patawarin sana ako ng alaala ng aking ina kung sasabihin ko sa'yo. Natuklasan ko sa gitna ng aking karamdaman ang tunay kong pagkatao. Ang kinikilala kong ama ay hindi ko tunay na ama. Hindi ako maaaring pakasal sa iyo sapagkat ibubunyag ang lihim na iyon. Matutuklasan ang kataksilan ng aking ina at masisira ang dangal ng kinikilala kong ama. Kailangan mo ng katibayan. Totoo ang lahat ng aking sinasabi. May sulat na iniwan sa akin ng aking ina. Ibinigay sa akin ang taon na kababatid ng aking lihim ang sulat na iyon. Kapalit ng sulat mo sa akin. Totoong pinagtaksilan kita, ngunit alang-alang sa alaala ng aking ina. Napilitan ako ipagpalit ang sulat mo nang hindi ko nalalaman kung saan nila iyon gagawin. Wala akong maaaring gawin kundi ang magtiis upang patuloy na maitago ang lihim ng aking pagkatao. Kailangan ko makipag-isang dibdib upang hindi maibunyag ang aking lihim. Ngayon, magagawa ko pa kaya akong libasin? Maria, ang anghel. Maligaya akong marinig na pinapaniwalaan mo na ako. Ikakasal ka na. Iyon ang gusto mangyari ng kinikilala kong ama. Minahal at inalagaan niya ako kahit hindi niya tungkulin. Kahit bilang ganti ay kailangan kong sundin iyon. Ngunit, hindi ko malilimot ang naging sumpaan natin. Anong ibig mong mangyari? Madilim ang hinaharap. Ngunit gusto kong malaman mo na minsan lamang ako umibig at hindi na ito maangkin ni naman. Ano ang mangyayari sa'yo? Tumakas lang ako. Maria, hindi magtatagal at malalaman nila ito. Paalam ko sa iyo. Dadalhin ko kayo sa bahay ng isa kong kaibigan sa Mandaluyong. Ihahatid ko ang salapi ninyo na itinago ko doon. Gagamit ninyo iyon sa inyong pangingibang bansa. Pangingibang bansa? Sa ibang bansa ay makakapamuhay kayo ng totoo. Tayo kapwa sa wimpalad sa tuloy ni nating bansa. Hindi ako magiging maligaya sa ibang lupay. Dito ko nais magtiis at mamatay. Pero bakit pinapalit niyo ako? Sa ibang bansa ay maaari ko kayong magtagumpay. Hindi totoo yan. Wala kang ibang inisip kundi ka pala ng ako. Paparating na ang mga gwardiya sibil. Umiga ka, tatakpan ko kayo ng dahon. Natakot ka, no? Hindi mo inasahan ang aking pagdating. Nandito ako para masaksihan ang kasal mo. May sakit ka na naman ba, anak? Bakit namumutla ka?
Wala ka na bang tiwala sa akin na inaawa mo? Sabihin mo sa akin kung anong nangyari sa'yo. Mahal po ba ninyo ako? Tulungan ninyo ang aking ama upang hindi matuloy ang aking kasal. Noong buhay pa si Ibar, gusto kong lumaban, umasa at manalo. Ibig ko mabuhay para marinig kahit sa paano ang mga bagay tungkol sa kanya. Pero ngayon patay na siya. Bakit pa ako magbubuhay at magtitiis? Maaari ako magpakasal kanino man na unang mabuhay pa si Crisostomo. Wala ibang gusto ang aking ama kundi ang malaking ugnayan sa mga nasa poder. Pero ngayon patay na siya. Walang sino man ang tumawag sa akin ng kasama. Kumbento o sementeryo lamang ang aking pagpipiliin. Anak ko, patawad. Hindi ko sinasadya ang kalungkutan mo ito. Ibig ko lang mabigyan ka ng mabuting kinabukasan. Nang kaligayahan, ito'y dahil mahal kita. Dahil mo pala ako. Huwag mo akong hayahang malungkot habang buhay. Patay na siya. Ibig ko na rin mamatay o maging madre. Isang madre! Isang madre! Hindi mo lamang alam, anak ko, ang buhay ng misteryong nakakubli sa mga pader ng kumbento. Maganda na ako, Maria. Hindi na kita mapapangalagaan, pati ang kaligayahan mo. Humilin ka ng iba pa. Mahalin ang binata, kahit sino man siya, huwag lang ang kumbento. Ang kumbento o kamatayan. Diyos ko, pinarurusahan mo ako. Pagpalain mo ang anak ko. Ayokong mamatay ka, magmamadre ka. Diyos ko, talagang narito ka, nagpaparusa ka. Crispin! Basilio! Asan na ba kayo, mga anak ko? Crispin! Basilio! Asan na ba kayo, mga anak ko? Nako, yung mga anak ko, nagugutom ng mga yon. Nasaan na kayo sila? Crispin! Basilio! Inang! Inang! Nandito na ako, Inang! 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 Ako to si Inang! Ako to si Basilio, anak! Ako ito, Inang! Si Basilio na! Basilio? Basilio? Anak ko? Inang! 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 Gumising ka, Inang! 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 Sino ang babae niyan? Siya po ang aking inang. Nasugatan ako at may 2 araw na kung hindi kumakain at umiinom man lang. Hindi magtatagal at mamamatay din ako. Sunugin mo ang bangkay namin ng iyong ina. Kung walang darating na sino man, pain mo ang mga gintong inilang ito. Ariin mo iyon at gamitin mo sa pag-aaral. Mamamatay akong hindi ko man lang nasisilayan ningning ng bukang niwayway ng aking inang bayan. Kayong mapapalad na makakakita, matingin ninyo siya. Huwag kalimutan ang mga nalulunod.